Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ngayon umalang ito kami po ay papakumbaba sa iyong harapan, Panginoon, na lumalapit, Panginoon, na ang iyong banal na Espiritu ay kumilos sa aming kalagitnaan. Naranasan ka namin yung umalang ito, Panginoon. Maintindihan nawa namin, Panginoon, na sinulaman, Panginoon. And may this word, Panginoon, dwell in our hearts, Panginoon, na kaya baguhin, Panginoon, ang aming pananaw, kaya baguhin, Panginoon, ang aming ways of living, Panginoon. And we just pray, O Lord, that today is the day, Panginoon, na magkakaroon kami na mas malalim, Panginoon, na commitment sa salita mo. Mas malalim na commitment, Panginoon, sa pakikipagrelasyon sa iyo, Panginoon. Mas malalim na commitment, Panginoon, sa aming mga ginagawa, so that your kingdom may be revealed here on earth, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Papasalamat kami sa umaga nito, Panginoon. This is your day, Lord. At tarin mo kami para magpasalamat, Panginoon. In Jesus' name, amen. Pangpakan po natin ang Panginoon. Magpapasensya niyo na po yung boses ko dahil wala araw ng inuubo at parang din ang punta ko ng mga barangay para magturo sa mga nanay sa Santa Cruz. Kaya medyo malam na ako ngayon. Wala. Yo. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Makikingitian niya po yung katabi ninyo. Tapos magsabi niya ng tatlong adjective ba yun? O basta, i-describe mo siya sa isang paraan na makapag-good sa kanya. Three encouraging words. Ano sinabi? Pera ba? 1K, 2K, 3K. Wow. Amen. It's so good na makarinig tayo ng mga words of encouragement. Ano po, kung paano tayo ay nakakatanggap ng mga tawag dito ng mga mabuli na pino-comment tayo sa mga ginagawa natin, so good sa feelings natin. That is why, napakaganda po na we are speaking of positive sa mga kasama natin sa pananampalataya po. And itong communion natin, itong pagkasama-sama natin ay isang napakagandang opportunity na maghawaan ng positive. Amen? Kung isang linggo dumating ay medyo may mga negative, pagpag natin lahat ng negative, tapos maghawa tayo ngayon ng positive. Amen? Amen. Pagpakapulit natin ng Panginoon. Amen. Lately, sa social media, medyo nabibless ako sa mga nangyayari sa social media. Ang dami ng mga influencers na mga nakakilala sa Panginoon. Natutuwa ako kasi itong mga tao, ito yung ginagamit ngayon ng Panginoon para mas mag-spread the word of God. Dati nung iniisip ko, sabi ng salita ng Panginoon, kailangan mo na marating ang lahat ng salita ng Panginoon, tapos babalik sa Jesus. Simula nung nag-pandemic, na nalimit tayo lahat sa mga ginagawa natin. Although ngayon, nakabalik-balik na tayo sa normal natin. But then again, madami pa din mga restrictions. Pero nakaka-bless kasi ang laki ng
tawag dito, mga influencers, mga nasa social media na mga kumikilala sa Panginoon. Isa na po dito yung si Coach Mab. Kilala niyo si Coach Mab? May picture yata ako yan. Tsaka si Manoy. Hindi ko alam kung pinapanood niyo sila. Si Coach Mab, pinapalaw ko siya dahil isa sa mga basketball coach sa Facebook. And then later, nakakilala siya sa Panginoon. Hindi ko na nasundan kung paano siya nakakilala sa Panginoon. But the bottom line is, talaga nagkaroon siya ng encounter sa Panginoon at yung kanyang content nag-turn talaga sa isang napakagandang pagkakataon kung saan yung kanyang mga followers, most likely, ay mga basketball enthusiasts ay makarating na salita ng Panginoon. Nagbago. Dati yung kanyang content, si Coach Mag ay puro basketball lang, dadayo sila para sa maliging, pustahan, ano po. Ngayon, iba na yung kanyang content. Dadayo sila sa isang court, tapos nandun yung mga fans nila, yung mga kumikilala sa kanila sa pagdating sa basketball, tapos mag-share siya doon ng word. Diyan katindi. Tapos sa mga vlogs niya, lagi nandun si Lord. Yung latest vlog niya, maghapon sila, umuronda sila sa mga Bible study. Kasama niya yung buong team niya, kasama niya yung buong crew niya. Lahat sila nagba-Bible study. Nakikita natin ng mga, ako personally nakikita ko, ano malago? Nag-grow itong tao na ito. At napakagandang pagkakataon na yung kanilang reach, yung kanilang naaabot sa kanilang social media ay nakakarinig ng salita ng Panginoon. Sabi ko, ito siguro yung ibinibigay ng Panginoon. Kasi may mga tao na hindi talaga mapupuntahan pero nakaka-access sa social media. Isa pa, ito si Manoy. Si Manoy, pag nakita niyo po ay parang sanggang yan. Ang daming tattoo niyan talaga. Yung kanyang mga content, pinapalo ko sa mga puro kalokohan na content. Hindi ko rin nakikita niya si Manoy. Pero lahat ng kalokohan niya, tawang-tawa ako sa humor nitong tao na ito. And then, one day, nag-post siya, sabi niya, ganito pala magbasa ng Bible. Tapos, iyak siya ng iyak. Talagang nakita doon yung encounter niya sa Panginoon. And then, after that, talagang yung buong content niya, nagbago na din. At nakakatuwa kasi yung mga tao kung nag-reach nila, kasi sangga ito hindi mo makakalukuhan din ang followers nito. And then, makikita natin, nakakaroon din sila ng salita ng Panginoon. Medyo nakakalungkot lang kasi may ilang mga traditional Christians na bumabato sa kanila. Ano ba ka talagang nag-follow ka kay Lord, may bumabato sa inyo? May ilang mga cheap shots, may ilang mga binabato sa atin na, content lang yan, ganyan. For the followers lang yan. Pero totoo lang, kung followers ang kanilang concern, dapat hindi sila pupunta sa Christian content. Kasi mas madami sila makakupang followers kung puro kalokohan, tapos puro basketball lang ang kanilang content. Nakakatuwa po, maraming mga vloggers, marami pa mga content creator na nasa Facebook na nagsishare ng Word of God. And it is really a blessing na nandun sila. May sinasabi na, itigil ko na yan, mag-full time ka na lang. Mga ganong mga shots sa kanila. And without thinking na kaya sila nakakilala sa Panginoon, ay doon sila nilagay ng Panginoon. Amen. Same thing sa atin. Kaya tayo nakakilala sa Panginoon, nandun tayo sa isang lugar kasi gagamitin ka ng Lord yung salita niya. Amen. Kaya ka nakakilala, ikaw sa pamilya mo, kung ikaw lang sa pamilya mo, kaya ka nakakilala kasi gagamitin ka ng Lord sa pamilya mo. Amen. Panghawakan po natin yung mga kapatid sa Panginoon. Ang dami nang naliligtas. Talaga po pabalik na si Lord. Sabihin niyo nga po, pabalik na si Lord. Ang dami nilang naabot, ang dami nakakarinig, at nakakabasa na ng gospel. Sa kabila nito, mga kapatid sa Panginoon, sa loob naman ng mga simbahan, meron isang malungkot na katotohanan na madami pa rin ang nawawala sa paglilingkod. Let us accept that. Meron pa rin talagang mga nawawala sa paglilingkod. Meron pa rin mga pumipili na tumalikod
napipilitan, sige sabihin natin, napipilitan na lang umalis, napipilitan na lang hindi maglingkod sa Panginoon, ano po, bumibitaw sa kanilang pananampalataya. Marami mga youth on fire on their youth times. Camp dito, Bible study dyan, youth night dito, fellowship dyan. Pero pagdating ng adulthood, nawala. Pagdating ng time na kailangan na nila magtrabaho, nawala na. Pray sila ng pray, Lord, sana magkatrabaho ako. After mo nagkatrabaho, hindi mo na makita sa church. Hindi mo na makita sa mga gawain. Nakakalungkot po, ano po? Masakla, may worker pa nga nawala eh. May worker pa nga tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. What I'm saying is, no one is invincible of being in doubt sa kanyang faith. No one. Walang exception na minsan darating ka sa punto mo talaga bang tama pa itong ginagawa ko? Tama pa ba talaga itong nilalakaran ko? Tama pa ba yung lahat ng ibinibigay kong efforts dito sa aking ginagawa? Walang invincible. Lahat tayo, meron tayong mga punto sa buhay natin na kung questionin natin ang sarili natin, is it really worth it? Is it really worth it? Kaya ang tanong natin, bakit ang tagal na sa church, bakit nung youth times niya, sobrang fire niya, pero after that, nawala siya. Bakit? May magandang sagot ang 2 Corinthians chapter 1 verse 4 chapter 11 verse 4 sa kanya. Sabi po dito, sapagkat malubog ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at may Jesus na ipinangaral na iba sa ipinangaral natin. Tinanggap ninyo ang Espiritu at aral na iba sa tinuro nila. Perhaps, mga kapatid sa Panginoon, hindi naman lahat, hindi naman lahat, pero may mga Christians na nawala dahil meron natanggap na ibang turo, ibang gospel. Meron silang natanggap na different Jesus na ipinreach sa kanila. Maybe ito yung Jesus na walang dala-dalang cross. Yung walang kapalit yung paglilingkod sa Panginoon. Like, pag nahirapan siya, hindi naman ganito yung natanggap kong gospel about Jesus. Hindi yan si Jesus. Mas gusto ko tong Jesus na to. Ganito yung projection sa kanya, mas mabilis sundin, mas mabilis maglingkod. Kaya sabi ng 2 Corinthians, tinanggap nyo meron ibang Jesus na ipinreach sa inyo, tinanggap ninyo. Yung Jesus na ipinipreach, nag-a-approve sa worldly living. Like, okay lang, hindi mag-church. Basta hindi ka nakakalimot magdasal. May Jesus na ganyan na ipinipreach ngayon. Hindi ko po alam kung aware kayo, pero yan yung presentation ni Jesus na nandanan. Lahat tatanggapin ng Panginoon. Kahit paano gawin mo, tatanggapin ka ng Panginoon. Basta wala akong inaapakang tao. Pero may punto naman. Pero hindi approve ang Lord sa isang sinful life. Hindi approve si Jesus kapag ang buhay natin, nabubuhay tayo ng isang makasalanang buhay at hindi ka nagulugod sa kanyang harapan. Meron mga nagpipraise, sama pag nakikinig ka, parang lumayabang ako. Yan yung espiritu na kanilang naririnig. Habang sila ay nakikinig ng isang mensahe, habang sila ay nakikinig ng isang preaching, parang lumayabang. Na ang ibinigay ng gospel ng Panginoon na pinipreach ng mga apostles, ang pinipreach nila ng Espiritu na tinanggap ng unang mga Kristiyano ng early church ay ang Holy Spirit. And kapag Holy Spirit ang ating pong nakatagpo, there will be no pride. Walang ibang option, walang ibang way but to humble yourselves. Walang yumayabang kung talagang nakakatagpo natin ang banal na Espiritu, mga kapatid sa Panginoon. Kaya naman kapag nakarinig tayo ng salita ng Panginoon, ito parang mayabang. Hindi yon ang gospel na ipinipreach ng mga
si Jesus sa kanyang mga alagad na tinanggap ng early church, mga kapatid sa Panginoon. Meron din mga nagpipreach ng salvation na okay na, basta mabait ka, basta hindi ka gumagawa ng masama, wala kang tinatapakan ng tao, maliligtas ka. Hindi ganyan ang salvation. At ang gospel na tinanggap ng early church, kaya naman sabi ni Paul sa kanyang sulat, tinanggap niyo kasi, hindi naman yun yung pinreach namin. Tinanggap ninyo. Mabilis kayo naniwala. Kaya, sa panahon natin, maraming nawawala kasi, bakit? Iba yung spirit na natanggap eh. Spirit ng rebellion eh. Spirit ng pagiging mayabang eh. Malabnaw na yung presentation kay Jesus eh. Hindi na siya yung Jesus na talagang susundin mo kasi mamahalin mo siya kasi loving siya. At the same time, alam mo, napapaluin ka niya kapag lumayo ka sa kanyang presensya. Amen. Iba na yung presentation eh. Kapag yan ang tinanggap natin, sabi ng salita ng Panginoon, talagang may chance na mawala tayo. At hindi po tayo exempted dito. Kaya may sinulat doon sa early church eh. Sa Corinthians, sinulat to kasi meron na mga dumating na mga false preachers. Sa panahon po natin ngayon, ang dami nagsasalita. Kaya nga minsan natatakot ako doon sa mga nagpo-profess na mga celebrity. Nagpo-profess sila, Christian sila, makikita natin sa Facebook, nakapagtay sila. Pero after nun, may makikita, nagkagulo, sino involved? Yung nag-profess na kanyang relationship kay Jesus. Kapag tumanggap tayo ng ibang turo, maliban sa tinuturo ng Biblia, mga kapatid sa Panginoon, napaka-vulnerable natin. Nabigla na lang tumigil sa paglilingkod, nabigla na lang magduda sa lahat ng ating ginagawa, nabigla na lang magduda sa lahat ng ating pinangahawakan pagdating sa Panginoon. Because it is different Jesus, it is different Spirit, and it's different gospel na ipinilit sa atin at tinanggap natin, mga kapatid sa Panginoon. That is why, yung defense, pagdating sa pananampalataya, yung pagdepensa natin sa pananampalataya natin, napaka-importante, mga kapatid sa Panginoon. Nakakasunod po kayo. Yung pananampalataya natin, kailangan meron yung bakod. Meron tayong kakayanan na i-depensa. Kasi pag dumating yung pagkakataon, meron mga false teaching. Parang ano yan. Meron pa ako sa preaching na nakita, sabi niya, para napaka-exclusive naman ng pagkaligtas. Wala na ba yung way? Tapos ikaw naman, talaga ba daw ito ng way? Parang masusway kayo. Ang daming mga tao na kaya ibalot ang gospel. I-distort ang gospel. Tapos, mukat-mukat mo, parang naniniwala ka na. Mukat-mukat mo, nawala ka na. Hindi mo na namalayan. Because faith comes from hearing. Nood ka ng nood sa Kanya. Parang tama naman yun Mga kapatid sa Panginoon, kapag hindi yan ang Jesus na pinreach sa Bible, kapag hindi yan yung Spirit na tinatanggap natin, kapag hindi yan yung gospel na pinreach si Jesus, huwag po natin tanggapin. Kasi ilalayo ka niyan sa tunay na Diyos. Ilalayo ka niyan sa tunay na banal na Spirito. Ilalayo ka niyan sa tunay na gospel. Dadalhin ka niyan sa pagkakataon na, trabahuin ko na lang, dadasal na lang ako, kahit wala sa church, basta magdadasal ako, basta gagawa ko ng mabuti, and so on and so forth. That is why we have to defend our faith. Sabihin nyo nga po, defend. Ibig sabihin po niyan, yung pananampalataya na tinanggap po natin, ay kailangan po kaya natin ipaliwanag, kaya natin protektahan, at kaya natin iproklama. Ulit, yung pananampalataya natin, we can explain about it, we can protect it, and we can proclaim it. Amen. Sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 15. Sabi dito, igalang ninyo si Kristo,
mula sa inyong puso bilang Panginoon. Sabi niyan, lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. That the Christian hope that is in you is your faith in Jesus. What is your belief about God? Kaya sabi ng binasa natin, dapat lagi tayong handa na ipaliwanag. Bakit ka ba sumisimba dyan? Bakit ka ba naglilingkod dyan sa Diyos na yan? Kasi the moment na hindi natin kaya ipaliwanag, bakit natin ito ginagawa, that will be the moment that you will also question yourselves. Bakit ako nag-stay? Bakit nga ba ako nandito? And then later on, pag hindi mo nakita yung sabi sa sarili sa tanong na yan, alis ka na lang. Titigil ka na lang. Titigil ka na lang. We need to grow, mga kapatid. We need to grow. Hindi tayo magiging handa kung hindi tayo mag-grow. Hindi, ano ba Tagalog na mag-grow? Lalago. Anak ko ng ating reference. But you know what? Yung growth doesn't exist in comfort zone. Hindi ka makakakita o hindi ka makaka-expect ng paglago sa comfort zone. Yan. Yun. Ulitin natin. For us to be able to defend our faith, kailangan talaga natin lumago eh. There is no other way. Kailangan mo talaga lumago. And yung growth, hindi mo makikita, hindi siya nag-exist sa comfort zone, mga kapatid sa Panginoon. Hindi ka lalabas sa comfort zone, hindi ka mag-level up pag lagi ka na sa comfort zone mo. Dito lang ako, kasi ito lang yung kaya ko gawin. Walang growth. Walang growth. Hindi ka lalago dyan. Kailangan mo mag-step outside your comfort zone for you to be able to grow. Sabi mo sa katabi mo, grow. Growth doesn't exist in comfort zone. And you know what? Growth demands commitment. Kung gusto mong lumago, dahil lalabas ka sa comfort zone, kailangan mo ng commitment. Marami mga Christians, hindi lumalago, hindi nag-grow, walang growth. Bakit? Kasi walang commitment. Maghanap kayo ng Christian. Maghanap kayo ng Christian. Kahit sa church natin, kahit sa ibang church. Pag nakikita ka ng hindi lumalago Kristiyano, wala yung commitment. I tell to you, maghanap ka ng kahit Christian. Kapag yan ay hindi nagkukumit, hindi yan lalago. Kapatid, pag hindi ka nagkumit, hindi ka lalago. Kapag wala kang commitment, hindi ka talaga lalago. Kasi ang commitment, meron na kasunod na discomfort. Okay? Kapag kaniyakan po yung commitment, Joshua chapter 24 verse 15, but as for me and my household, we will serve the Lord. That is your commitment to God. Maglilingkod kami buong pamilya namin. Yan ang commitment mo. Meron discomfort yan. May pagkakataon talaga mag-aaway kayo ng asawa mo. That is discomfort. Mag-aaway kayo ng mga anak mo. Ba't kailangan mo kami ng batakin dyan? Katanda-tanda na namin, pinangungunahan mo pa yung aming vision sa buhay. But if your commitment is that you commit your family to God, mag-grow ang pamilya ninyo. Talagang maglilingkod ang pamilya nyo sa Panginoon. Kasi you commit it. Whether you experience discomfort or not, you commit yourself, maglilingkod ang aking pamilya sa Panginoon. Matthew chapter 22 verse 33, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ang laking discomfort na, ibig sabihin na lahat ibibigay mo. Pag nagambakan na, nahihirapan na magbigay. Ang laking discomfort yan.
gawain pupunta ka because you are committed. And that is where grow at. Nandun ang growth. Kasi committed ka. If you do not commit, you will not grow. Galatians chapter 2, verse 20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. If you understand this commitment, kahit pa tapalan ka ng salapi, sa lahat ng flood control project, hindi ka maglalako sa kaban ng bayan. Kasi commitment mo, it is no longer I that lives, but it's Christ that lives in me. Pero kung wala kang commitment, nakapiraso ng pera, kukunin mo yan. Kakainin mo na yung pride mo para makuha mo itong bagay na ito. Yung greed mo, tataas ang greed mo, kahit pakapiraso ng pera, ipagpapalit yung prinsipyo, ipagpapalit mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Kapag ang commitment natin, mabuhay tayo para sa ikagulwalhati ng Panginoon, we will grow. We will grow. Hindi mo papansin, araw pa araw, paglipas ng araw, pabait ka ng pabait. Paglipas ng araw, parang pakamukha mo ng pakamukha si Jesus. Colossians chapter 3, verse 23-24, whatever you do, work it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. It is the Lord Christ you are serving. Amen. Marami mga Christians, wala yung growth. Kasi, ang feeling nila, pag hindi sila na-recognize sa kanilang ginagawa, hindi nagmamatter yung kanilang ginagawa. Sabi na salita ng Panginoon, saan tayo naglilingkod Saan tayo naglilingkod At minsan discomfort talaga yun, minsan hindi ka napapansin. Discomfort talaga yun, hindi mo napapansin. Minsan, di lang mga members, ganyan tayo, hindi napansin nagwalis ako hindi ko napansin ayaw ko yung magaganyan. Meron pa ka dati, hindi na-recognize, nagdulit ng times hindi napansin, nagdulit ako ng halublas na hindi ako nabanggit Mga kapatid sa Panginoon, lahat ng ginagawa natin, i-direct natin sa Diyos, and you will see growth in your heart. Kasi kapag ginawa mo yun sa tao, talagang mabibigo ka. Minsan bilang mga member, hanap ng recognition. Totoo po yan, hanap ng recognition. Pero kailan mo ulit beses ni-recognize mo yung pastor mo? Kailan mo ulit beses ni-recognize mo yung mga leaders? Nagtampo ba? Umalis ba? Hindi. Because growth exists doon. Kapag ka nagkakaroon na ng discomfort, doon matepes, gano'n ka committed na maglingkod. Ephesians chapter 5, verse 25, husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave Himself up for her. Kung ang commitment mo talaga, committed ka sa wife mo, you will do everything to make her feel loved. Gagawin mo yan. Nasaan yung mga tatay natin? Ano magpapakawag Gagawin mo yan kasi gusto mo, ang commitment mo, gusto mo maramdaman ng kasama ko na mahal mo siya. Hindi ko alam kung anong love language sa kasama niyo, but if you are committed to your wives, at kung gusto mo lumago ang relationship mo sa kanya, you have to commit. Kasi hindi araw-araw kamahal-mahal ng inyong asawa. Oo, araw-araw mo mahal yan. Totoo yun. Pero hindi araw-araw kamahal-mahal. Hindi lahat ng araw parang pag-cute mo. Hindi lahat ng araw, you're so lovely. Hindi sa lahat ng araw talagang mamahalin mo Alam mo yun, may times na parang maglayo-layo yung mga mo na, nabubugdod ako sa pagmumukha mo. May mga ganyan mga araw. But if you are committed in your marriage, you will grow. Kasi may darating na panahon, hindi siya kamahal-mahal, pero kaya mo pa rin i-kiss, kaya mo pa rin bigyan ng flowers, kaya mo pa rin ipaglaba, kaya mo pa rin gawin lahat ng effort so that she can be loved. Naintindihan niyo po ako mga kapatid sa Panginoon, and that is growth. Amen?
nandun ang growth. Hindi kayo lalagabi ng mag-asawa kapag pagdating ng mga bad days ninyo. Mahiwalay mo na tayo. Nakakabugot yung mukha mo. Nakakainis ka. Hiwalay mo na tayo. Maglayo-layo muna tayo. Relationship needs commitment. For it to grow, you have to commit. Amen. Skills needs commitment to develop. Sabi nung isang bata, player to, sabi niya, Coach, pwede bang hindi mo na ako mag-practice? Sabi ng coach, hindi dumalo yung bata sa practice. Coach, okay lang bang magpuyat? Sabi ng coach, Pwede yung bata. Pagdating ng practice ka na bukasan, talaga na hilo-hilo pa siya, alas 3 na tulog. Coach, pwede ba na konti lang yung aking i-spend the time sa practice? Sabi ng coach. Everything is allowable, but do not expect result. Naiintindihan niyo po ako, mga kapatid sa Panginoon. Anything is allowable. Pwede ka magpuyat, pwede ka hindi mag-practice, pwede mo gawin ng lahat ng yan, but do not expect result. Kasi kailangan mo ng commitment for you to be skillful. Kailangan mo ng mag-ubus ng oras para i-master yung ginagawa mo. If you are into basketball, kailangan mo mag-spend ng hours and hours of training para mas ma-perfect mo yung mga shots mo. Kung ikaw ay nagpipinta, kailangan mo mag-spend ng maraming oras para mag-practice mag-painting. And it requires commitment. Kapag wala kang commitment, kapag nandun ka sa time na tinatamad ka na, hindi mo na gagawin yung kailangan mong gawin. Kapag ka nandun ka sa time na parang, pwede ba cheat day muna? Hindi mo na yung gagawin, mag-cheat ka na. Knowledge needs commitment. Kapag tayo gusto natin tumalino, kailangan mo talaga mag-commit. Bakit? Kailangan mo matutong makinig. Maraming mga tao gusto salita ng salita. Pero even willing makinig. Gusto makatapos sa pag-aaral, pero hindi naman pumapasok. Hindi naman nag-aaral. Gusto natin tumalino. We have to commit ourselves to gain knowledge. Mag-i-spend tayo ng oras para magbasa. Sino mong tamad magbasa? Ay siya. Mahihirapan kayo. Diba? Lord, ipasa mo po ako sa board exam. Ipasa mo po ako sa periodical exam. Alas 12 ng gabi, kinabukasan na exam ng AML. Alas 12, bago yung exam, anong ginagawa? Nakikipag-chat sa Facebook. Nakatambay kasama ang kaibigan. Paano kung sabi mo kasi, Lord, sana po maalala ko lahat ng aking review. Sabi ni Lord, okay, pagdating ko sa exam, wala ka pala akong review. Paano maalala mo? Mga kapatid sa Panginoon, we have to commit. Gusto mo tumago, pero wala kang commitment sa church. Gusto mo mag-gain ng maraming knowledge, gusto mo lumalit sa salita ng Panginoon, pero wala kang commitment sa church. Wala kang commitment sa dinadalo ng iglesia. Alam niyo po mga kapatid sa Panginoon, napaka-vital ng commitment sa church. Kung gusto mong mag-stay sa paglilingkod sa Panginoon, you really have to commit to a church. Kapag ikaw ay grasshopper Christian, pagka nagkaroon ng discomfort mo sa church, lipat na tayo sa kabila. Hindi ka lalago. Walang growth. You really have to commit. Dito ka ba o doon? O kung doon ka, sige doon ka, magpakalago ka doon. Kung dito ka, dito tayo. Sama-sama tayo, lalago tayo sa Panginoon. But there will be the time that you will feel discomfort from me. You get me? If you are here, you stay here. But I will not promise hindi ka makakaranas ng discomfort galing sa akin. Hingi na ako ng paumaninsa. You will experience discomfort from me, from us, from
anyone else here inside the church. At siya yung nakadugtong na commitment, discomfort. If you hate discomfort, hindi ka talaga lalago. You really have to commit, mga kapatid sa Panginoon. Tagal mo na sa church, pero parang hindi ako lumalago. Check yourself. Nag-commit ka na ba? Talaga kung committed ka sa church. Kasi kung committed ka sa church, matatanggap kita sa pagpilihan. Kung committed ka sa church, makikita kita kapag kami ang mga gawain. That is commitment. Kasi may mga pagkakataon talaga mga kapatid sa Panginoon. Ang hirap talaga dumalo ng ilang mga gawain. Hinihinaan ko lang para mas marinig ninyo. Ang hirap dumalo ng mga gawain. Alam mo yung pag-i-spend ka sana ng oras dito sa ibang bagay pero dadala ka ng gawain. Meron talagang discomfort mga kapatid sa Panginoon. And that is why, mga kapatid sa Panginoon, kailangan natin ng commitment. We will be able to answer. Magiging handa lang tayo sa pagsagot, ipaliwanag ang ating pananampalataya, iproklama ang ating pananampalataya, at protektahan ang ating pananampalataya. Amen? We have to grow. We have to grow. That is why, ngayong umagang ito, binibelcome ko po kayo sa faith defense. At lahat tayo, para tayo na sa thesis defense. Sino po dito nakapag-thesis defense na? Yan. Yung mga nag-college, yung mga senior high school kayo, nag-defense na ano. We will welcome you to faith defense. At kapag tayo na sa faith defense, hindi lang basta panel o kalaban ang ating pong hinaharap. Ang hinaharap natin talagang iba't ibang klase, mayroon yung judger, talagang yung judgment sa'yo, talagang kakaiba yun, no? Yung pagtingin sa'yo, talagang parang iba. Yung mga panel natin, sobrang dami. Ang dami na dokumento. That is why, sabi ng Jude chapter 1 verse 3, meron tawag dito, call to defend our faith. Tinawag po tayo para i-depensa ang ating pananampalataya. Sabi ng Jude chapter 1 verse 3, mga minamahal, ang nais ko sana isulat sa inyo tungkol sa kaligtasang kinatamasa nating lahat. Ngunit nakita ko ang kailangan isulat sa inyo'y isang panawagan ng inyong ipaglaban ng pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Tinawag po tayo na ipaglaban ang ating pananampalataya. Napag nandyan na, kailangan, we have to stand, mga kapatid sa Panginoon. Sinulat ito ni Apostle Paul dahil nakikita niya, sobrang delikado ng deception and we are really susceptible to this. We are vulnerable sa lahat ng mga pandadaya ng kaaway. May mga gospel na pinipitch na hindi naman yun yung gospel na tunay. Mayroong Jesus na pinoproclaim na hindi naman yung Jesus. Kasi nampalaya natin. We are vulnerable into counterfeit teaching. Mga kapatid sa Panginoon, kung ang early church nagkaroon ng struggle dito, tayo pa kaya ngayon, napakabilis na ng communication, napakabilis na po natin makita ang lahat ng ito. Napakahalaga po na naiintindihan natin na meron tayong panawagan na atin pong idepensa ang ating pananampalataya. Defending our faith means knowing the true gospel. The question is, alam ba natin yung true gospel? If we are growing, if we are committed, later on in your life, hindi ka na maluloko. Kasi alam mo ano yung tunay. Sa buhay po natin, minsan hindi mahalaga kung anong itsura ng peke. Naintindihan niyo po ako? Sa buhay natin, sa buhay Kristiyano, minsan hindi mahalaga kung anong itsura ng peke. Ang mas mahalaga, alam mo kung ano yung tunay. Kaya pag sinabi sa'yo, hindi ganyan. Hindi. Ito yung tunay. Next. Yung character natin, may merong guidelines kasi dito para
natin ang faith natin. Ang sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 15 to 16, nabasa na po natin ito. Ano po? Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayo maging handang sumagot, katulad ng sinabi ko kanina, kailangan natin lagi tayong ready para ipaliwanag bakit nga ba natin ito ginagawa at bakit tayo nananampalataya dito sa bagay na ito. Pero sabi dito sa verse 16, ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may ano po? May galang. Mahinahon at paggalang. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi. Yun yung tatlong yun yung tatlo na guidelines kapag po sinusubukan natin i-defend ang ating pananampalataya. Ang guideline is, gawin ninyo ng mahinahon, magalang. At meron tayo malinis na budhi. Ibig sabihin niya, you have a clean heart. Hindi tayo nagdi-depend na para ang ating objective ay ipahiya yung tao. But you know what, mga kapatid sa Panginoon, hindi ibig sabihin na tayo ay dumidepensa, ay kailangan natin maging harsh. Hindi ibig sabihin na kailangan natin maging bold enough para ipagtanggol ang ating pananampalataya. Kailangan na natin makipag-away. You know what, para apart from winning an argument, mas mahalaga lagi ang relasyon na kapatid sa Panginoon. Bigyan natin ng malaking importansya yung relasyon natin doon sa mga tao na yun. Paano natin sila mawimit sa Panginoon? Nung nag-depend ka ng pananampalataya mo, may bumato sa'yo, nag-depend ka, inaway mo din! Tama naman yung sinabi mo, pero inaway mo! Paano natin sila mawimit papunta sa Panginoon? Kaya sabi ng salita ng Panginoon, dapat po mahinahon. Magalang tayo. At higit sa lahat, yung ating intent, yung heart natin. Let us check our hearts. Bago tayo magsalita, teka lang, nasabihin ko ba pa kasi gusto ko makagante? Kasi batulong ba ko sa akin ito eh. Mali naman yung sinasabi. Kasi salita ko, yabang-yabang nito eh. Mali naman. You understand, nakakapagod sa Panginoon, nakasunod po tayo. Napakahalaga po na habang pag dinidepensa natin yung pananampalatayang tinanggap natin at yung ating hope na tinanggap sa Panginoon, na-maintain natin yung malinis na puso sa atin. Malinis na puso sa atin po. Ano po? Kasi kung tayo po ay ang ating puso makagante, hindi malulunod ang Panginoon. And in consequence, later on, makita natin, imbis na mapalapit sila sa Panginoon, lalo nilang kinabuhian ang Diyos na pinag-inipura natin. Kasi reflection ka ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? You are a reflection of your God. Reflection ka ni Jesus. At kung harsh ka sa kanila, ibig sabihin, harsh na si Jesus. Sabi ng isang pilosopo, gusto ko yung Christianity, pero ayoko ng mga Christian. Narinig nyo na yun? Gusto ko yung Christianity. Ang ganda niyan. Sobrang ganda naman yan. Maganda yung pananampalataya nila. Maganda yung mga value system nila. Pero ayoko ng Christiano. There are times we misrepresent Jesus. We misrepresent God. Kaya naman sabi, kapag tayo po ay nagdidepensa ng ating pananampalataya, napakahalaga ng karakter. Kailangan natin dalhin yung karakter ni Jesus habang winning natin sila. Si Jesus, nung dumipensa sa kay Pilato, alam naman ni Lord na wala siyang kasalanan. Pero nung ini-interrogate siya ni Pilato, naging ano ba siya? Naging mayabang ba si Jesus? Naging harsh ba siya? Nakipag-bangayan ba siya? Hindi. He did it with dignity. Nung si Stephen ba, nagdidepend na kanyang pananampalataya doon sa council, sa Acts chapter 7. Naging ano ba siya? Naging dagon ba siya? Na, ito ang Diyos! Ito ang aspen! Ganun ba ka? Hindi. Kaya ito, mapapaksa natin yung
parang naging maliwanag, parang isang angin. Because that is how we depend our faith. Merong karakter. Merong karakter. Amen? Sabihin naman ako, merong karakter. The best defense of the gospel is not just what we say, but how we live. Amen. Ang pinakamagandang depensa ay hindi yung kaya natin sabihin, hindi yung kaya natin makipag-argumento, hindi yung kaya natin basta lang salitain. Mga kapatid sa Panginoon, meron tayong buhay na dapat ipabuhay. At yun yung pinaka-the best na depensa na kaya natin gawin. Lastly, the word is our defense. Sabi ng 2 Timothy chapter 16 verse 17. Nireliman tayo ng scripture na ang salita ng Panginoon ay God-breathed. Amen? Hiningahan po ng Panginoon ang kanyang salita. Kaya naman mga kapatid sa Panginoon, we cannot depend our faith na hindi naman natin naiintindihan, mga kapatid sa Panginoon. Amen? Kaya naman kapag inatake na tayo, nahihirapan tayo kasi wala tayong balang salita ng Panginoon. Ang kaya lang natin i-depensa yung alam natin. Ano po? Halimbawa po, attack number 1. Sabi ko na, ang Bible daw ay sinulat lang ng tao. So kailangan natin i-depensa yan. Sabi kasi nila, hindi ka pwede maniwala dyan. Ang liit pala. Ano? Maliit ba dito? O medyo malayo lang sa akin. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, hindi eh. Hiningahan ng Panginoon ang kanyang salita. Ito ay magagamit natin sa reviewing. Kapag meron tayong kailangan i-review, kaya natin gamitin ang salita ng Panginoon. Pwede rin natin gamitin panturo at pagtatama. Ganon din sa pagtatraining para maging banal po tayo. Mga kapatid sa Panginoon, kapag po napunta tayo, pagka po dumating ang punto na hindi na po pinapanawagan sa pulpitong ito ang pamumuhay ng banal, umalis na po kayo sa church na to. Kasi dapat ang church laging tumatawag na mabuhay po tayo sa kabanalan ng Diyos. Mahirap po yun. Kapag ang isang iglesia hindi nananawagan na mamuhay tayo sa kabanalan ng Panginoon, mamuhay tayo bilang blemish sa harap ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon inspired ng Holy Spirit. Attack number 2, sabi dito, there are many ways to God. Bakit napaka-exclusive naman ng church ninyo? Ito maraming mga sect. Sabi ng isang sect, kami lang maliligtas. Pag wala kayo sa amin, sigurado mapupunta kayo sa impyerno. Well, syempre, hindi yun. Kasi wala tayong ibang way para maligtas si Jesus. It is not the church. Amen? Sabi ng John 14:6, sabi ng Panginoong Jesus, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Minsan, maraming mga pilosopo, maraming mga magaling sa Bible, maraming mga matatalino, parang pinapasyon nila, ano ba kabilis talaga? Kailangan mo lang tumunod kay Jesus tapos ligtas ka na. Kahit yung mga Pariseo, hindi nila matanggap eh. Ano ba? Ganun lang. Kasi yung mga Pariseo, ang dami nila mga pamantayan para maligtas ka. Ano po? Hindi. Kung titingnan natin, simple ang gospel. Walang ibang daan, kundi ang Panginoong Jesus. Salvation is found in no one else but Jesus alone. Amen. Si Jesus ay hindi lang isa sa mga pamamaraan para makarating tayo sa Ama. Pero si Jesus lang ang tanging paraan para makalapit tayo sa Ama. Next, if God is good, why is there suffering and evil? Ito ang pinakamatinding naranasan ng mga Christians. Yung kapag nakaranas na sila, tapos bigla mong tinusok ng ganitong attack, bigla sila mapapakasyon ngayon. Oo nga, bakit kaya ang hirap-hirap ng buhay ko? Oo nga, bakit ang dami kong naranasan problema? And then later on, you will believe, hindi worth it maglingkod sa Diyos.
hindi hindi na hindi na tama yung ginagawa ko paglilingkod. Makita mo sa lingkod, wala ka na sa church. Wala ka na sa church, wala ka rin sa Diyos. Amen. Sabi ng Romans chapter 8 verse 28, God works all things together for good of those who love Him. Kapag itong sinagot mo sa Kanya, pag itong iyong pananampalataya, kahit paano mangyari sa buhay mo, kaya mong buhatin. Kasi alam mo na lahat ng bagay maglalakit-lakit dahil mahal mo ang Diyos. Do you love God? Do you love God? Mahal mo anak ng Panginoon. Everything will work together for you. Amen? Sabi nga kayo sa Genesis chapter 50 verse 20, nung si Joseph, kasi ano siya eh, naglingkod naman siya sa Lord, pero binenta siya sa mga kapatid niya, tapos pinagbintangan na rapist, diba? Pero sabi niya, you meant evil against me, but God meant it for good. At dahil, mga sa bakit, magagawa ka ng masama ng kaaway, pero God will mean it for good for you. Magagawa ka ng kahit sino ng masama, pero ang Panginoon gagawin niya yung mabuti para sa iyo. Minsan, hindi natin ma-appreciate yung mga detour, yung mga dapat makarating na ako doon. Pero ngayon, nandito pa rin ako. Mga kapatid sa Panginoon, huwag po natin indahin yung mga ganung mga bagay kasi kahit pa yan ay masama, God will make it beautiful for you. Sinabi ng salita ng Panginoon. Kaya kahit pa makatake tayo, kaya natin i-depensa ang ating pananampalataya na kahit anong mangyari sa buhay ko, mamatay man ang lahat, mamatay man ako, God will make it good for me. Amen. Amen. Suffering doesn't mean God isn't good. It shows that we need God. Lahat ng nararanasan natin pag may problema tayo, hindi ibig sabihin yan masama ang Diyos. Ang ibig sabihin lang yan, kailangan mo talaga ang Diyos. Kapag may kulang sa iyo, kailangan mo talaga ang Diyos. Hindi bumbay ang kailangan mo. Kapag may pangangailangan ka, hindi yung utara ng pangangailangan mo. Ang kailangan mo, lumapit ka sa Diyos. Amen? Dahil yan ang kailangan po natin sa buhay natin. At ano mga atak dito? Jesus was a teacher, hindi sa Diyos. Teacher lang yan eh. Tao lang din yan. Katulad ng kiniklaim ng ibang mga religion o ilang mga sect. Tao lang si Jesus. No! Sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word and the Word was God. Nandun si Lord, una-una pa lamang. And the Word became flesh. And that is Jesus. At kinalim din ni Lord, sa John 10 verse 30, I and the Father are one. Ibig sabihin, Diyos ang Panginoong Jesus. Kahit paano sabihin sa akin ng kung sino mang iglesia o kung sino man, pag sinabi nila hindi Diyos ang Panginoong Jesus, hindi. Nakasulat sa Bible, He is God. At kahit paano mangyari, maglilingkod ako sa Kanya kasi yan ang Diyos. Amen? Pupurihin ko siya kasi siya ay Diyos. Sabi pa ng isang pilosopo, science disprove God. Sabi ng science, hindi totoo ang Diyos. Sa totoo lang, walang ibang tangible na pamamaraan para patunayan ng Diyos kundi ang science, kundi ang picture. Sino gumawa ng mundo? Sinong nag-alay ng mga stars na yan? Sige, sabihin nyo, sino sa atin dito kaya gumawa niya? Walang iba kaya gumawa niya kundi Diyos. Kung pag-aaralan pa natin ng konti ang ating pong mundo, umisog lang tayo ng kapraso o umabante tayo ng kapraso papunta ng araw, magpipris tayo o magpiprig tayo. Ganyan kaganda. Ano po? At yung mundo natin, kung nalalagyan natin yung mundo, ito lang yung mundo na kaya mag-sustain ng buhay. Kaya ka nandito. Kaya tayo nandito. Kaya kung sasabihin na, sinasabi ng science, hindi nag-exist ang Diyos. Hindi! Ang science ang nagsasabi na talagang may Diyos. Tingnan mo gano'ng maganda yung katabi mo. Ganyan kagaling gumawa ang Diyos. Kasabi mo bagang walang Diyos, ang ganda-ganda niya katabi mo, kuha-kuha ko niya katabi mo. Merong Diyos!
Diba? Napaka-perfecto ng mundo para mabuhay tayo. Ano po? Napaka-perfecto ng mundo para mabuhay tayo. Para sabihin natin na walang Diyos. Sobrang intricate ng details ng ating mundo para sabihin na, sayang sinasabi, hindi totoo ang Diyos. Sabi ng Psalm 18 verse 1, the heavens declare the glory of God, the skies proclaim the work of His hands. Lahat ng ito, pag nakita mo, pag hindi na kaya gawin ng tao, sino gumawa? Diyos. Amen. If God forgives, why not live in sin? Kung papatawarin ka pala ng Diyos, bakit pa kailangan mo pang simba-simba? Kailangan mo pa na hindi ng tawad, and so on and so forth. Ito ang sagot. Sabi ng Romans chapter 6 verse 1 to 2, shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. Ito yung deception ng kaaway na okay lang yan. Forgiving naman si Lord. Maintindihan ka naman ng Lord. Pagka ginawa mo yan, maintindihan ka ng Lord. Na parang pagka hindi ka ready, hindi mo kaya sagutin yung gospel na meron ka. Wala, parang ka. Sige, next Sunday na lang ako sa church. Nasusunod na lang ako agad mabuti. Gagawin ko na lang muna ito. Dapat, hindi naman ako ng Lord. Later on, nawala ka na. True grace leads to transformation, not abuse. Mga kapatid sa Panginoon, ang tunay na grasya ng Panginoon, babaguhin ka. Kaya kapag yung grace na pinagpapalaan mo, ito-tolerate ka, yan yun. Hindi yun ang tunay na mensahe ng grasya ng Panginoon. Amen. Amen. Ililigtas tayo ng grace ng Panginoon, but it will not tolerate us in sinning, in sinning, in sinning. Hindi tayo ibubuyo nito para iabuso ang grasya ng Panginoon. Forgiveness is not a license to sin. Actually, it is a freedom from the power of sin. Amen. Dahil tayo ay pinatawad ng Panginoon, wala na tayo sa bondage ng sin. Yung kailangan natin pagbayaran, binayaran na ng Panginoon. Aren't you happy with that? Hindi ba tayo gracious enough? Hindi ba tayo thankful enough na lahat ng kailangan natin bayaran ay binayaran na dinagdagan mo pa? Hindi ba magsapat? At yun ang mga kapatid sa Panginoon, hindi tayo tinuturuan ng gospel na dekahon. Ano po? Kaya sabi kaya ang Panginoon lagi nandyan for us na lumapit sa Panginoon. Every time na nagkasama tayo sa Panginoon, God is always in welcoming hand. Katulad ng pag-welcome niya dun sa Alibugang Kala. God is, you are always welcome. If you feel, dami mo nagawa kasalanan, dati nagsisimba ako, hindi na nagsisimba ngayon. At lahat mo na sa Lord, hindi. Hindi pa huli para mag-commit ka ulit kay Jesus. Hindi pa huli para ibigay mo buhay mo sa Panginoon. At para sa atin, ito ang ating pag-asa na kaya natin ma-depensa ang Panginoon. The confidence of our defense. Mga kapatid sa Panginoon, dahil meron ginawang matindi ang Panginoon, meron tayong confidence na i-depensa ang Panginoon. You know what? At some point, defending our faith can feel intimidating. Parang nakaka-intimidate yata. Paano ko ba i-depensa yung aking pananampalataya sa harapan ng ibang tao? Ano? May mga pagkakataon, matanong mo, what if hindi ko alam ano isasagot? Mga kapatid sa Panginoon, yung confidence natin, it doesn't come from our intellect or our ability to argue. It comes from the power of the Holy Spirit. Kung nasa atin ang banal na Spirito, kasama natin ang banal na Spirito, bibigyan ka niya ng wisdom so you can defend your faith. Kaya meron tayong confidence na
natin idepensa ang ating pananampalataya. At sa confidence na yan, mangyayari po yan. Ano po? Kapag ating pong talagang niyakap ang Ebanghelyo ng Panginoon. Romans chapter 1 verse 16. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay ng mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Ganon din tayo, mga kapatid sa Panginoon. Hindi tayo dapat nahihiya sa Ebanghelyo ang ating tinanggap dahil ito ang ikaliligtas ng mga tao sa paligid natin. Amen? The moment na tayo po ay mahiya, wala na. Hindi maliligtas yung mga tao sa paligid natin. Hindi natin may paproklama ang kabutihan ng Panginoon. Meron tayong confidence sa pagdepensa ng ating pananampalataya. Dahil hindi tayo nahihiya doon sa mabuting balita na ating tinanggap. Amen? Sige nga po, palakpak nga po yung hindi nahihiya sa gospel na kanyang tinanggap. Hallelujah! Paano yun? Kung konti lang inaral ko, hindi ko kaya mag-English, hindi ako nakatapos. Sa Acts chapter 4, pagbabasahin po natin yan, sobrang na-amaze yung mga tao kay Peter at kay John. Acts chapter 4. Kasi sabi nila, ordinary yung mga tao lang ito Hindi sila edukado. Pero kapag nagsalita sila, nandun yung boldness, nandun yung tapang, nandun yung paninindigan sa Ebanghelyo at sa mabuting balita na dala-dala ng Panginoong Jesus. Gusto niyo po ba ang tao sa paligid natin? Kailangan natin maging bold enough. Huwag tayong mahiya sa gospel na tinanggap natin. Kailangan natin maging proud na tayo ay niligtas ng Panginoon. But it is not our doings. Hindi dahil sa ating sariling kakayanan kaya tayo naligtas, mga kapatid sa Panginoon. Amen. Amen. When you walk with Jesus daily, the Spirit will give you wisdom and boldness when you need it. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, let us walk with the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, for us to be equipped sa pagdepensa sa ating pananampalataya, we really need to fully commit to God. Amen? We really need to commit to His Word. Kailangan natin pag-aralan ang salita ng Panginoon. Magbasa po tayo ng Bible. Hindi lang po yan para sa inyo, para sa atin din yan. There are many times sobrang tamad na tamad magbasa ng Bible. Tatlong verse pa lang nababasa mo, nakatulog ka na agad. But you know what? For us to be equipped, para natin i-depensa ang ating pananampalataya, we really have to study the Word of God. We really have to love the Word of God. Kailangan po natin mahalin ang salita ng Panginoon nang sa gayon, maging equipped tayo anytime na mayroong magtatanong, bakit ganyan ang pananampalataya mo? Bakit ganyan ang pananaw mo sa buhay? Second, this is not the time to back off. Sabihin niyo nga po, this is not the time to back off. We must defend our faith. Amen? This is not the time to back off. Hindi ito yung panahon para mag-backslide. Hindi ito yung panahon para maging faint-hearted, na parang pagka tinusok ka ng tulak na kaway, hindi ka na makakabawi. This is not the time. This is the time na kailangan matatag tayo, nag-grow tayo sa pananampalataya natin so that kahit anong iba to ng kaaway sa atin, kaya natin dumipensa. Amen. Lakasan nga po natin, sabihin natin, this is not the time to back off. This is not the time to back off. Defend our faith. Defend our faith. Amen. Dapat mayroon tayong boldness. I-depensa natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Because if we do not defend our faith, no one will do it for us. Well, hindi kayo i-depensa ng katabi mo kapag nagkakakpo ka na tayo.
Kapag ka nagkadikdik ka na, walang magsasabi, oh, ito yung sagot mo. Hindi. Kasi iba-iba tayo ng challenges. Iba-iba tayo ng battles. But there is only one truth na kaya natin iba to. That is God. That is the Word of God. Amen? Iba-iba tayo ng battles. Iba-iba tayo ng binubuno. Iba-iba tayo ng tinatakbo. Iba-iba tayo ng sinasangwanan. Iba-iba tayo ng nilalayagan. Pero may isang katotohanan. Meron tayong isang Diyos na kayang sumaklolo sa panahon ng pagbibilang. Amen? Amen. So that we can defend our faith. Lastly, let us not be ashamed of the gospel. It is the power of God that brings salvation. Let us proclaim Him. Let us proclaim Jesus. Hallelujah, hallelujah. Let us stand. Tayo po tayo.